Our Father, Lord Jesus, and the Holy Spirit, we just want to praise you, to thank you, Lord, na kami pong muli ay sama-sama po na magkakapatid sa gawain ito, Panginoon, ng Daybreak Global. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon na makapagbahagi ng iyong salita sa umaga po ito. Salamat po sa mga kapatid po namin na patuloy po na patuloy, O Diyos, na ginagamit po ninyo ang aming lakas at buhay upang ikaw po ay aming mapaglingkuran through this uh, ministry, Panginoon. Salamat po, and Lord, inspire us, O Lord God, sa iyong mga salita at magbigay ito ng not only inspiration, instruction, information, and revelation. Pero Lord, langit po namin na magbigay ito ng transformation, pagbabago sa aming mga buhay to glorify your name. Salamat po, Diyos. Aming dalangit niling sa makapangyarihan pa sa Kristo na aming Panginoon at aming Panginoon. Amen, amen, amen. Okay, muli po ay praise be to God na tayo po ay makapag-share ng devotion. Yung title po ay The Temple of the Holy Spirit, by Oswald Chambers. So, basahin ko lang po yung devotion, and then out of this devotion ay tingnan natin yung mga main focus o main points na sinasabi ni Oswald Chambers dito sa ating devotion. The Temple of the Holy Spirit. Genesis 41:40 says, "Only in regard to the throne will I be greater than you. I am accountable to God for the way I control my body under His authority." Paul said he did not set aside the grace of God, make it ineffective. Galatians chapter 2, verse 21. Salvation is as eternal as God's throne, but I must put to work or use what God has placed within me to work out my own salvation. Philippians chapter 2, verse 12 means that I am responsible for using what He has given me. Also means that I must exhibit in my own body the life of the Lord Jesus, not mysteriously or secretly, but openly and boldly. I discipline my body and bring it into subjection. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Every Christian can have his body under absolute control for God. God has given us the responsibility to rule over all the temple of the Holy Spirit, including our thoughts and desires. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. We are responsible for this, and we must never give way to improper ones. But most of us are much more severe in our judgment of others than we are in judging ourselves. We make excuses for things in ourselves while we condemn things in the lives of others simply because we are not naturally inclined to do them. Paul said, "I beseech you that you present your bodies a living sacrifice." Romans chapter 12, verse 1. What I must decide is whether or not I will agree with my Lord and Master that my body will indeed be His temple. Once I agree, all the rules, regulations, and requirements of the law concerning the body are summed up for me in this revealed truth: my body is the temple of the Holy Spirit. Daniel chapter 1 to 2 and 1 John chapter 4. Wisdom from Oswald. We should always choose our books as God chooses our friends, just a bit beyond us, so that we have to do our level best to keep up with them. End of the reading of our
devotion for today, The Temple of the Holy Spirit by Oswald Chambers. So, tingnan po natin what is the main focus o main points nito pong devotion ni Oswald Chambers sa atin, The Temple of the Holy Spirit. So, alam niyo po, sa devotional po na ito, no, na binasa ko po sa inyo, may ipinapaalala po, si Oswald Chambers na ang katawan natin, ay tinatawag na Temple of the Holy Spirit o templo po ng banal na Espiritu. So, ibig pong sabihin, kapag sinabi ng Bible, ng katawan natin, our body is a temple of the Holy Spirit, hindi lang po siya bumibisita, no? Hindi lang po siya, kundi nananahan talaga siya sa atin, no? Kapag tinanggap natin si Jesus. So, paano natin titignan na ang katawan natin ay templo ng banal na Espiritu, Temple of the Holy Spirit? Unang-una po yung tinatawag nating ownership. Ownership. No? Ibig sabihin, pagmamay-ari po ng Diyos ang buhay mo, buhay natin. At yan po ay maliwanag, no? Doon po sa creation story, no? Sa background na ang buhay natin ay ang nagmamay-ari po ay ang Diyos, di po ba? Sa creation story, no, sabi ito, let us create man in our own image. So, create tayo ni God, no? Hindi tayo basta-basta lang sumibol o umusbong o parang singaw na sa mundong ito. Mayroong Diyos na nag-create at ibig sabihin, nagmamay-ari ng buhay natin. So parang yung sinasabi ng kanta, no, na hiram sa Diyos ang ating buhay. No? Alam niyo po ba yon? Hiram sa Diyos ang aking buhay. So seemingly, no, tayo po ay, sabi ni Chambers, kapag sinabi ng Bible na tayo po ay temple, so ibig sabihin hindi na natin pag-aari, no? Ang sarili natin, no? Hindi na ako muna, gusto ko to or bahala na. Kung nasa atin ang Holy Spirit, no? Siya po ang Lord, di po ba? Master, siya po ang masusunod. Amen. Kaya kung pagmamay-ari ka ni God, no? Pagmamay-ari tayo ang buhay mo, buhay natin, pagmamay-ari ng Diyos, siya po ang may final say. Yan, no? Hindi emotion mo, hindi situation, at hindi opinion ng tao ang magdidikta sa atin. Ang role po natin, ang role po natin as stewards of this life, magtiwala, sumunod at ipaggamit, ang buhay mo para sa kanyang layunin. Tama po, amen. Wow. No, kasi ang buhay natin isa lang. So, ang ganda natin, ang buhay na ito ay magamit natin sa kapurihan ng ating Diyos bilang temple ng kanyang Holy Spirit. So ang bottom line, itong natawag nating ownership, no, pagmamay-ari ng Diyos ang buhay mo, kung si God ang owner, di po ba? Tayo, ikaw, ako, ang steward, no? Tayo katiwala. No, manager lang po tayo. Minamanage lang natin ang buhay na na ipinahiram sa atin ng Diyos. Ang buhay natin po ay hindi para po sa sarili natin, di ba? Ito po ay nagagamit na natin for God's glory, for other people, for our family, friends, sa ministry, kundi sa lahat para po sa kalwalhatian, Sabihin, paano ba natin napapangiti ang Diyos, no, sa araw-araw ng ating buhay as a steward ng buhay na pinagkaloob. So everyday naisip mo na ba, paano ko ba napapangiti ang Diyos? Paano ko ba siya nabibigyan ng kasiyahan dito sa buhay na ipinagkaloob po sa atin? So that's my question sa number 1. So number 2, excuse me po. Pasensya na ako kayo at medyo not feeling well po ang aking boses. Alright, number 2 na pwede nating makita sa focus ng devotion po natin is yung tinatawag nating holiness o kabanalan. No? Mamuhay ng may
kabanalan. So ang holiness po, alam natin ay hindi pagiging perfecto, kundi pamumuhay po na hiwalay sa kasalanan at nakatuon kay God. Yun po yung tinatawag ni holiness, pagiging banal, namumuhay, na hiwalay sa kasalanan at nakatuon kay God. Hindi po yung alam nating na pagiging banal o santo-santa, no? Ibig sabihin po, araw-araw na decisions mo sa isip, salita at gawa, alam mo yun, pipiliin mong, ano po yun, i-honor mo si Lord. No po? Hindi itong holiness po hindi one-time event no? Na parang pag Sunday lang, holy-holy ka, nakikita ng mga tao, no? Napaka banal naman ito o may wangis naman ng holiness ito. Paano po yung Monday to Saturday? So hindi ito one-time event, no? Ang holiness po ay lifestyle, no? Lifestyle, at it's po ay on the process, no? Lahat po tayo ay, alam niyo yun, tawag sa atin under construction, no? Hindi pa tayo perfecto, pero pine-perfect tayo ni God sa buhay natin. Ayun ang gusto niya, no? Mamuhay na may kabanalan. So, ibig sabihin mo, habang lumalapit po tayo kay God, no, mas lumalayo ka, di po ba, sa ginagawa ng mga gawain ng mundo o gawain na hindi tanggap-tanggap sa Diyos, no? Sa gawain ng mundong ito. So ano ang bottom line? Ito pong focus number 2 natin, holiness, mabuhay na may kabanalan. Ang kabanalan po ay hindi lang tinatawag nating mga rules. Ito po ay relationship, no po? Mas mahal mo si God, no? Mas pinili mong malinis ang buhay mo at gamitin ng Diyos ang kabanalang ito upang ma-inspire, no? Maging inspiration po tayo sa iba, no? To our life, no? Sa our testimony. So number 3 na focus nitong ating devotion is what we call purpose, no? Isang buhay na sumasalamin po kay Kristo. So again, ayon po kay Chambers sa ating pong binasang devotion, ang pagiging temple o templo ng banal na espiritu ay hindi lang tungkol sa pagiging mabait, no? Pa-cute, masunurin. Ito po ay pamumuhay na si Kristo ang nakikita sa atin, no po, sa ugali, salita, reaction, testimony, at araw-araw na desisyon, hindi po ba? No po? Mahirap talaga, ano po, mahirap. No po? I must admit, no? Ko-confess ko sa inyo, kahit pastor na tayo, kahit manggagawa tayo. So may mga panahon na tinatawag natin unguarded moment sa buhay natin. Nakakalusot, no? Nawawala yung pamumuhay na may sabi natin kabanalan. So we must admit sometimes na during that time may mga pressure, may trials, or yung ating mga pride na susundot, alam niyo po 'yon. Di ba? Sometimes nawawala no na parang hindi natin sa isang saglit no po ay parang hindi tayo namumuhay doon sa tinatawag nating purpose ng Panginoon para sa atin. So kaya po kung ang Holy Spirit po nananahan po sa atin, alam nyo, dapat may ebidensya. No? Ano ba yung ebidensya na nananahan sa ating ang Holy Spirit sa ating buhay? Una, makita sa atin yung ebidensya na mas mapagpasensya na tayo kaysa noon, di ba? No? Mas mapag-unawa at respeto tayo sa opinion ng iba. Sa kasalukuyan, no? Kaysa dati, no? Mas mapagmahal na tayo kaysa dati, no? Mas mahandang magpatawad tayo kaysa dati, at mas nagtitiwala tayo kay Lord, no? Sa lahat ng ating mga plano sa kanya. So, ang purpose po ng isang Kristiyano po ay napakasimple. Alam niyo po ba 'yan? Napakasimple lang po ang purpose na gusto ng Diyos sa bawat sa atin. Ipakita, ano po? Ipakita si Jesus sa paraan ng pamumuhay mo. So, ibig sabihin, magiging model tayo, no? Model, no?
palagi kong sinasabi po noon sa Grace, nung ako po ay si pastor pa ng Grace, the Christ Center Church. Sabi ko, bilang tayo membro, pero tayo model. No, model tayo ng pamumuhay sa paraan na gusto ng Diyos sa atin. So sinasalamin natin ang buhay ng ating Kristo, no? Saan? Sa ugali, pagtrato sa tao, no, decision making, at reaction at responses mo sa mga pangyayari, sa mga problema, sitwasyon, sa pakikitungo sa kapwa, no? Ano ba yung mga reaction at responses mo, no? Halimbawa, masusubukan, alam nyo, yung ating pamumuhay na sumasalang Kristo. Halimbawa, nagkita kayo ng kaibigan mo, usapan ninyo, alas 3, no? Dumating, alas 5. So, paano mo i-deal yun, no? Ano gagawin mo? Ano ba? Mag-reaction ka ba o respond? What is your reaction or what is your respond, no? Dahil na late, sobra-sobra, imagine 2 hours na naghintay ka sa BFF mo. So, anong reaction mo? Siguro, marahil ang reaction mo, magagalit ka, mainis ka, at sasabihin mo, ano ka ba? No? 2 oras akong naghintay sa'yo, hindi mo ba alam? No? Tagal-tagal mo, ano ba ang hindi mo man lang ako inintindi? Or, ang response mo, tugon mo doon, friend, naku, bakit ka na late? Ano ba nangyari? Ano ba ang may ano ba along the way may nangyari sa iyo? So mamimili ka either reaction or respond doon sa situation. So alam mo doon po tayo masusubukan, no? Ang ating paano pagpapakita na si Jesus nga ay sumasalamin sa atin po. So kahit po sa trabaho, sa bahay, sa school, sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating mga anak, kapitbahay, no, kaibigan, sa ministry, alam niyo, diyan nasusubok, no, ang kung paano tayo sumasalamin kay Kristo. Uh, na ang ating ginagawa araw-araw, saan ka man, anuman, anumang situation mo, saan ka man nilalagay ni Lord, ano po, ang layunin po, ang purpose mo na maipakita, no, ang character ni Jesus, no. Alam natin po yung the fruit of the Spirit, no, that's the fruit of the Spirit doon sa Galatians chapter 5 verses 22-23 is the perfect illustration, no, ng character na sumasalamin kay Kristo at sa atin, no? Ano 'yon? Siyam, no? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Wow, now 9, gift of the Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit. So hindi lang po dapat yung gift of the Holy Spirit, importante rin po yung fruit. Yung fruit po ito po ay sumasalamin sa character, no? Character ng mayroong Kristo sa kanyang puso. So anong bottom line itong ating focus number 3, purpose, isang buhay na sumasalamin kay Kristo. Ang tunay po na purpose ay hindi kung ano ang ginagawa mo, kundi kung paano mo nire-represent si Jesus sa bawat ginagawa mo, sa araw-araw ng ating buhay. So that's the bottom line. So last, ano yung promise out of this devotion? Ano yung promise? God's presence, Hindi ka nag-iisa, Binibigyan po diin ni Oswald Chambers sa ating devotion na kung tayo po ay templo ng Banal na Espiritu, so ibig sabihin po ang Diyos mismo ang kasama natin araw-araw. Amen? Wala nang malayo ang Diyos, Dahil siya mismo po ang nasa loob po natin. Kaya ito po ang assurance, Kahit anong pinagdadaanan mo, ano ang naging mga circumstances, karanasan mo, sa buhay mo, sa nakaraan, sa pangkasalukuyan, maging sa hinaharap, alam niyo, naroon ang assurance na ang Holy Spirit to guide, strengthen, and convict us, Amen? So, kaya para po kay Oswald Chambers, excuse me, ang temple of the Spirit po ay paalala na pag-aari tayo ng Diyos, tinawag tayo sa kabanalan, dapat makita po si Kristo sa buhay natin, kasama natin ang Diyos sa bawat sandali.
So hindi po ito burden, no? Na parang ang hirap naman pala na ang Holy Spirit na nandan sa atin. So anong pagtingin mo? It is a burden or it is a blessing na ang Holy Spirit ay nanay? Kasi sabi ko nga, mahirap, no? Kasi i-consider mo kapag ang Holy Spirit nasa iyo, namumuhay ka sa naisin at layunin ng Diyos. So, seemingly, ang hirap po niyan. Ano po? Sabi ko nga, may mga challenges sa araw-araw natin. Kaya, ang tanong sa atin ba, ito ba ang Holy Spirit, ang temple of the Holy Spirit sa ating buhay? Ito ba ay burden o ito ay isang blessing po sa atin? Well, kayo po makakasagot niyan. Now, let me end ang ating takeaway, no, sa atin pong devotion for today. Sabi po diyan, kung ako ay templo ng banal na Espiritu, dapat makita sa buhay ko ang presensya niya. Ibig sabihin, aalagaan ko ang aking puso, salita, testimony, katawan at buhay. Namumuhay na may kabanalan, sumusunod sa Diyos at ipinapakita si Kristo sa lahat ng ginagawa ko. So, thank you for letting me share The Temple of the Holy Spirit by Oswald Chambers. God bless po. Amen and amen. Praise be to God. Wow, ayan po. What a powerful reminder, hindi po ba sa atin? Kasi kung minsan madali po natin makalimutan yan na tayo pala ay templo ng banal na espiritu. We always talk about the Holy Spirit, pero kung minsan yun nga, yung nakakaligtaan natin na ang ating mismong katawan, we are the temple, we are the vessel of the Holy Spirit. Ang alam natin, the Holy Spirit as a spirit, wala siyang katawan. So tayo, yung kanya pong katawan, tayo ang kanyang boses, tayo ang kanyang mga kamay, mga paa, ang kanyang mga tainga, di ba? So ang kanyang mata, kaya tayo po yung yung kumakatawan, sabi nga sa presensya ng banal na espiritu sa ating buhay. And so I like the what Pastor Edric said, na yun nga yung being a temple of the temple of the Holy Spirit is, it's not just a one time big time thing, it's a lifestyle. Sabi nga, it's a way of life na kumbaga parang we don't even need to think, di ba? Yung parang talagang lalabas at lalabas sa buhay natin, the way we live in everyday, talagang ano yun, makikita sa ating buhay. We don't even have to ano ba yun, yung parang sapilitan, because lalabas kapag napipilitan lang tayo o parang we are just doing it out of compulsion, ay hindi lalabas yung joy, hindi ba? Kasi dapat meron joy. Yun nga, yung fruit of the spirit sa ating buhay habang ipinamumuhay natin ang pagiging katawan ng templo ng banal na espiritu. So, praise be to God. Thank you po, Pastor Edric, for that powerful message. And so, this is the time, mga kapatid, moving on to the prayer, to our prayer blast. Exercise natin. Let's now exercise that we are indeed the temple of the Holy Spirit. Amen po ba tayo dyan? I believe lahat po tayo na nandito sa room ngayon, we are all temples of the Holy Spirit. And let's exercise that now on how we do our prayers. Di ba? Lagi nating sinasabi, as the Holy Spirit leads. Okay, so that's exactly what we're going to do as we move on to our prayers. Let us exercise, let us demonstrate na talagang yung kapangyarihan ng banal na espiritu ay sumasa atin at siya ang nangunguna habang tayo ay dumudulog sa trono ng biyaya ng ating Diyos
dala-dala ang ating mga prayer requests o prayer points. So, unahin na po natin ang atin pong first prayer point at allow me to just mag-assign na po ako ng mga prayer leaders as we have enough time. So, let us appoint or assign prayer leaders po. Dito po sa prayer, sa Pillar of Society, na ngayon po ay Friday, ang ating pong focus is the art and entertainment. Pwede po ba nating hilingan dito si Kuya Virgil? Okay lang po ba kayong mag-unmute at mag-lead po sa ating prayers? Are you able? Pwede po kayong mag-unmute, Kuya Virgil? Opo. Ayun. Thank you, Kuya. So Opo, dito po kayo sa unang prayer focus natin sa Pillar of Society on Art and Entertainment. And then isunod po natin yung prayers for the nations and the governments. Isama na po natin dyan ang Israel at ang ating bansang Pilipinas at yung iba pang mga bansa. Hilingan po natin dito si Pastor Rory. Pwede po kayong mag-lead sa prayer po, Pastor Rory? Okay lang po ba kayong mag-lead dyan? Pastor Rory? Pwede po kayong mag-unmute? Ayun. Saan po? Ay, hindi, okay lang po kayo. Saan po? Sa nation? Dito po sa nations and the governments po. Thank you po. And then, ang susunod, sa church and the ministries. At sige, wala. Hilingan po natin si Pastor, ay parang nawala yata. Parang nakita ko ayun, si Pastor Jenny Lynn. Pastor Jenny Lynn, hilingan po namin kayo mag-lead dito po sa church and ministries. Pwede po kayong mag-lead. Mag-unmute po kayo, Pastor Jenny Lynn. Yes po. Ay, thank you po. And then for the healing po, tayo po ay magpe-prayer blast dito po sa sa healing. Kaya tayo pong lahat mamaya dito sa healing. And then hihilingan po natin si Pastor Edric para po sa Thanksgiving prayer and benediction po mamaya pagkatapos po ng prayer blast. So tuloy-tuloy na lang po tayo mula sa unang prayer point hanggang po sa huli. Sa Pillars of Society, si Kuya Virgil, and then sa nations and the governments, si Pastor Rory, sa church and ministries, si Pastor Jenny Lynn, and then sa healing po tayo pong lahat magpa-prayer blast po tayo dyan. So tuloy-tuloy na po tayo. And as the prayer leaders pray, the rest of us will pray in silence and agree with their prayers po. So sige po, Kuya Virgil, pwede na po tayo mag-umpisa. Thank you po. Our most gracious Heavenly Father, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah, Holy Spirit, hallelujah. Come to you again this wonderful Friday morning and Friday afternoon, praising you and thanking you for all the goodness that you have done to us, O Lord. Right now, Lord, we are praying for the pillars of society, these arts and entertainments, O Lord, those people involved in the arts and entertainment in our country and in the world, O Lord. Pinapanalangin po namin yung mga gumaganap po sa dulaan o sa mga drama o sa pelikula, Panginoon, yung mga writers, yung mga actors and actresses, pati na rin po yung mga nanonood at saka yung mga manonood, Panginoon, na dapat po, Panginoon, ipasok niyo sa kanilang isipan na ang bawat galaw namin ay dapat yung ikabubuti ninyo, Panginoon. Kasi ang kamukha po na lesson namin ngayon, temple po kami ng iyong Holy Spirit, kanya
we have to abide with that na lahat po ng aming gawain sa arts and entertainment, sa yung pong lagi pong praising you and thanking you, O Lord, at pinapasalamat lang ka sa mga pinagkaloob mo sa amin, yung sa aming karunungan, kung paano kami maglikha ng isang nobela, paano kami sumulat ng libro, paano kami mag-direct ng isang pelikula, Panginoon. Lahat po ng mga ito ay dapat po yung ikalulugod na iyong kalooban at saka ayon-ayon sa iyong paningin, Panginoon. Dalangin din po namin lahat ng mga tao na involved dito, Panginoon, na sana po ay ipako nila sa isip nila yung maging mindful sa inyong presence sa buhay nila, Panginoon, na para lahat ng gagawin namin ay laging para sa iyo, Panginoon. Opo, mahirap po maging perfecto na walang kasalanan, pero Panginoon, nasa inyo po yun. Kayo ang sovereign God namin. Kayong gumawa sa amin, alam niyo po mga desires namin, ang kagustuhan namin, Panginoon, na magkaroon ng magandang buhay dito sa mundong to, Panginoon. Ngayon, pagpalain mo ang bawat direktor, mga writers, yung mga yung gumaganap, yung mga artista, yung mga actors, actresses, lahat po sila pagpalain mo, Panginoon, na maging maisip nila na ikaw ang aming creator, Panginoon, na lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Kanya, dapat po, Panginoon, subaybayan ang kanilang mga lahat ng gagawin ay laging for your glory, O Lord, and for your honor, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Patuloy kami pong lumalapit sa inyo, O Diyos na buhay at banal. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang bawat bansa. Itinataas namin unang-una, Panginoon, ang bansang Israel. Ang iyong bansang pinili. Ang iyong bansang pinalaya. Ang iyong bansa na kung saan, O Diyos, na una mong inaruga, kinalinga, pinotrektahan upang magkaroon ng isang dakilang halimbawa ay ipakita sa bawat mundo o sa bawat bansa na merong isang Diyos na totoo at buhay at banal. Ano man po ang pinagdadaanan ng bansang Israel ngayon, Panginoon, aming nilalapit sa inyo, Panginoon, at patuloy naming pinapaalala sa inyo ang inyong pangako na ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Salamat, O Diyos. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na kayong kumalinga, O Diyos, sa inyong bansa. At amin pong ninadalangin, O Diyos, ang iyong banal na angeles, ang silang, Panginoon, magprotekta to defeat, Lord God, all their enemies. Because you are our God. Silang nagpakilala na mayroong tunay na Diyos na manunubo sa tagapagligtas. Kaya patuloy namin sinasalita, Panginoon, ng kapayapaan sa bansang Israel. Kasaganaan sa bansang Israel. Ang paghihakap mo, Panginoon, sa bansang Israel. Sa tanging pangalan ng Jesus. At patuloy namin pong nilalapit din, O Diyos, sa bawat bansa pa. Ang Ukraine, ang Russia, ang India, Pakistan, Cambodia, Thailand, Africa, ang bansang US, sa nangyayaring hindi pagkakasundo, O Diyos, sa Venezuela, sa Canada, sa Australia. Lord, dinadalangin namin ang patuloy na kapayapaan mo, wag siyang ikawan mo sa bawat bansa. At anumang strategiya ng kaawat, O Diyos, inyong patuloy. Sapagkat wala siyang otoridad sa mundo ito.
Dahil ikaw ay namatay at muling nabuhay. Pinagtagumpayan mo na, Panginoon, ang anumang kaguluhan. Ngunit madalas ay lagi siyang sumisingit sa lahat ng mga bagay na hindi nagbibigay kaya-aya sa iyong banal na harapan. Kaya ang aming pong panalangin, Panginoon, ang patuloy na kayo siyang managumpay, O Diyos. Tanggalin mo ang anumang kasakiman. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang kiringan. Tanggalin mo, Panginoon, ang anumang galit o yung makasariling mga plano. Sapagkat ang sabi mo nga, Panginoon, kami, meron kang tinawag at kami yung mga tinawag upang kami matuloy na manalangin na walang patid. Kaya patuloy namin tinadalangin ang sabi mo, Panginoon, kapag pinagpala mo ang bansang Israel, inyong rin pagpapalain. Kaya dalangin namin, O Diyos. Alalahanin mo rin ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, sa gitna ng iba't ibang mga issue. Politika, kalamidad. Lord, dalangin namin. Nandun, naniniwala kaming nandun yung awa mo, nandun yung habag mo, nandun ang biyaya mo. Pero dahil sa nangyayaring kaguluhan, maraming nagrarally, maraming nananagoy, tumatangis, sumisigaw. Pero kami, Panginoon, mga nanalangin para sa kapayapaan at kasaganahan sa bansang Pilipinas. Yakapin mo, Panginoon. Tanggalin mo ang anumang korupsyon sa kaisipan ng bawat mga politiko. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga makasariling mga hangarin, makasariling pagnanasa, makasariling hindi nagbibigay kaya-aya sa inyong harapan. Kaya dalangin namin, hawakan mo ang puso ng aming presidente, ng vice presidente, sa Senado, sa Kongreso, sa bawat mga munisipalidad, sa bawat mga may posisyon na hindi dahil sa kapartido o hindi, kung hindi, O Diyos, ay yung may pagkatakot sa inyo ang siyang umiral. Kaya dalangin namin na tinataas sila. At patuloy na, Panginoon, sinasalita namin, pagpalain mo patuloy ang bansang Pilipinas. Pagpalain mo, Panginoon, upang magkaroon kami ng isang namumuno na may totoong pagkatakot, pagmamahal sa inyo. Salamat po. Alam namin, tinitingkin mo ang aming mga panalangin at inyong ang karaingan ng bawat mga Pilipino. Sapagkat ikaw ang aming Diyos at wala nang iba, ang Panginoong Jesucristo, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Amen. Yes, Lord God. Hallelujah. Rabaya Shekataya Ramashanda. Patuloy po kaming nagpapakumbaba. Aming amang makapangyarihan na siyang Yes, nagmamayari ng lahat, Lord Jesus. At alam po, O Diyos namin, Ama, Lord God, na kayo ang nagtatag ng iglesia. At kayo din po, O Diyos, hallelujah, ang humirang sa lahat, Lord God, hallelujah, mula, Lord God, Jesus, sa evangelist. Lord, hallelujah, apostles, Lord, missionary, pastors, and teacher, Father. Kayo ang siyang, Lord, Diyos na makapangyarihan, Ama, na nakakaalam ng lahat ng bagay, Lord Jesus. Kayo din po, O Diyos, ang nagsasabi ngayon, napakaliwanag, hallelujah, sa mensaheng ipinahayag mo sa amin, that we are the temple of your Holy Spirit. Sabi nga po, Lord, Mr. Finit, O God, na
Kami po, O Diyos, ay kasangkapan mo upang maging bibig, magiging kamay, O God, at magiging paa. Ngunit nakikita mo, Ama, ang makapangyarihang Diyos, ang body of Christ sa panahong ito. Nakikita mo, Lord God, ang mga divisions, discrimination. Nakikita mo, ang Panginoong Jesus, ang kalagayan ng bawat miyembro sa iglesia. Nakikita mo rin po, Diyos, hallelujah, kahit, Lord, hindi lamang po sa manggagawa, mula, Lord Jesus, bishops, clergy, Father God, diaconess, church pastors, supply pastors, Lord, members, leaders, oh God, from senior citizen, adults, oh God, young people and the children. Ama, hayaan mo sa oras na ito, Lord, na kung saan i-empower, magkaroon ng empowerment, hindi lamang po ang taga-GMC, maging ang lahat, O God, ng mga denominations upang mangyari ang kalooban mo dahil sa sinasabi mo, Amang Banal, sa 2 Chronicles 7:14, ang sinasabi mo, if my people, hallelujah, tumutukoy ka, Panginoon, ang tinutukoy mo ang iyong mga anak, kung ang iyong mga anak, which is the body of Christ, Lord, which is the churches, Father. Kung ito po, O Diyos, ay magpakumbaba, hanapin ang iyong mukha, Panginoon, talikuran ang masama, patawarin, Lord God. Lord, hallelujah, Jesus, ay panumbalikin mo, aming Panginoon, ang katiwasayan na ngayon nakikita ng karamihan at naranasan namin, hindi lang sa bansang Pilipinas, maging sa iba't ibang dako ng mundo. Ikaw ang nakakaalam nito dahil wala kang tinatangi, wala kang kinikilingan, pantay-pantay sa iyong mata, sa iyong paningin, sa iyong harapan, ang lahat ng bansa, Panginoon. As what you have said, hallelujah, in John 3:16, that for God so loved the world and He gave His only begotten Son, and whosoever believe in His name should not perish, but have an everlasting life, Father. That's the reason why sinasabi mo, Lord, wala kang pinipili at tinatangi. Ngunit, Ama, we are here, O God, begging, O God, in your sights, Lord God, sa paningin mo kami nagpapakumbaba, nagmamakaawa, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah, na nasa amin ngayon, Panginoon. Patuloy mo kaming palakasin ang body of Christ, ang lahat ng mga chairman, Lord Jesus, sa ministerial, especially here in the Philippines, Father. Kung saan nakikita mo ang pagkakanya-kanya ng mga chairman, Father God, from different ministerial, Father, Luzon, Visayas at Mindanao, na kahit meron po, Panginoong Jesus, hallelujah, may mother ministerial, Father, nakita mo, Lord Jesus, may kanya-kanya pa ring agenda, nung saan kanya-kanya, Panginoong Jesus, hallelujah, but God, hallelujah, we are praying right now. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo. We are praying and asking forgiveness in behalf, O God, of the ministerial, in behalf, O God, of the body of Christ, O Lord Jesus. We speak right now, Father. Holy God, have mercy on us, Lord God. Let your grace, O God, pour out, Lord God, to the body of Christ, O Lord Jesus. Not only, Father God, for the Global Methodist Church and to all Methodist churches, Father God, hallelujah, globally. But we are, Lord God, praying and asking to remember also, Father God, all denominations, the founder of all denominations, na hindi for self-interest, oh God, but let your vision, Lord God, ma-input, Lord, sa mga isipan upang maging Christ-like, Lord God, ang lahat ng mga tao. Dahil itong mga salitang pinahayag mo, Panginoon, is very, Lord God, hallelujah, Lord God, familiar, Lord God, at yun po, mawinawasak po namin the spirits of familiarity, oh God, in Jesus' name, nung saan, Panginoon, dahil doon, Ama, hindi na po na-absorb
ang essence, Lord God, ng mensahe ng tao, Panginoon, naging complacent, Father. We bind and rebuke that kind of spirits of complacency. In Jesus' name, we speak, Lord God, your Holy Spirit to empower, oh God, every churches right now. Kasi nakikita namin, Lord God, ang resulta sa kapabayaan ng maraming mga anak na hindi kumikilos, hindi humahayo, hindi nag-i-evangelize, hindi nag-make disciples. Hindi po, Panginoong Yesus, nagtitrain ng mga churches. Nangyayari ang mga bagay. Kumikilos ang kadiliman. Sa halip, Panginoon, hallelujah, na kami ang kikilos dahil nasa amin ang iyong mga kamay, ang mga paa, at ang iyong bibig, Panginoon. Panginoon, patawarin mo kami dahil alam namin na kapag hindi kami kikilos, hindi ka, Panginoon, makakilos. Kaya, Lord Jesus, sa oras na ito, kumilos ka, Panginoon. Pakilusin mo at paggalawin mo ang iyong iglesia, ang body of Christ, Lord Jesus. Ama, nakikita mo ang kahirapan ng inflation. Nakikita mo, Lord, ang mga tao, yung pagiging addict, Lord God, yung addiction, Lord God, sa social media. Nakikita mo, Panginoong Jesus, ang lahat ng mga pangyayari, naging bukang bibig lamang ang salita ng Diyos sa bawat isa. Nakikita mo, Panginoong Jesus, ang effect ng salita mo. Every, Lord God, time na pinipreach ito sa pulpito, nakikita mo, Ama, nawala na yung noong unang panahon na kapag mag-preach sila Pedro, sila Pablo, Father God, dami pong naliligtas, dami pong nagpapa-undergo sa water baptism. Ngayon naman nakikita mo, Ama, kung paano gumagalahugan ang bawat iglesia. Jesus, I pray and ask forgiveness. Yes, Lord. Jesus, patawarin mo, Lord. Mga kabataan ngayon, Lord, nagiging compromiser. Okay lang magpagamit, pero Lord God, pagdating sa labas, nakikita mo ang kanilang mga buhay. Paano nila kino-compromise, oh God, ang kanilang panampalataya, Lord. Nakikita mo, Lord God, kahit Lord Jesus, ang iba, Panginoon, lingguang panambahan, Zimbabwe, Father. Nagiging kilos tao, Panginoon, ang lahat ng paraanan minsan. Dahil, Lord, wala nang pagbabad sa presensya mo. Basta lang nagpay-pray. Nakasanayang manalangin, nakasanayang magbasa ng Biblia without any meditation of your word, Lord God. Without any revelation, more on information na lang ang nangyayari sa panahon ito. And we speak right now again, your inspiration na siyang makapagpagising sa puso't isipan ng maraming mga Kristiyano, maraming mga, Lord God, follower, maraming mga disipulo, because di namin alam. Alam namin na babalik ka, pero wala kaming alam kung kailan. Anong buwan, anong araw, anong petsa, anong oras. Lord, that's what you have said. Manatili kaming tapat. Maging careful and watchful kami. And this time, Holy God, wala po kaming magagawa kundi ang magtiwala at ipagkatiwala sa iyong lahat. Sa oras sa araw na ito, salamat sa mga mensahe mo. Thank you, God, for using Pastor Edric and even, Father God, Pastor Oswald Chambers, na kahit wala na siya, na nariwa pa rin ang mga salita niya. Salamat sa nag-compile nito, Father. Thank you, Holy God, for the daybreakers, for the intercessors, and for all warriors that are here. Bless all of us and even, Lord, ang makasama namin na wala rito dahil sa napakaraming mga ginagawa. Praying to remember them and bless them. As we pray right now, Lord God, in Jesus' name. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Sige po, for the prayer blast, for the prayers for healing, at tayo pong lahat mga kapatid, may I invite everyone to unmute, to open our microphones, and let's all join together po dito sa prayer blast for healing. Nais kong palang magpasalamat mga kapatid na kahapon po yung prayer request ko for the eye surgery
ng akin pong daughter ay naging matagumpay. Ayan, maraming Praise the Lord. salamat, Praise the Lord. prayer intercessors, and we Praise give God. all the glory to God. At naging maayos po ang kanyang eye surgery. She's back home now at nagre-recover po mula sa operasyon sa kanyang mga mata. So, thank you po and praise be to God. So, tuloy po nating ipanalangin yung iba pong mga kapatid natin na nasa ating prayer list. Siyempre, kay Ninang Olive, tuloy-tuloy po yung ating prayers for God's leading, God's will to be done. Wisdom din po for those who are managing her condition towards yung kung ano po yung pinakamabuti at pinakamainam at alam natin, yun po yung ibibigay ng ating Panginoon. God knows kung ano po yung kailangan ni Ninang Olive. And also for the others, kay Pastor Nicao, Pastor Paul, sa lahat-lahat pa po ng iba. And of course, sa atin din po dito, among us in the room, kuminsan nandito tayo, pero meron po tayong mga nararamdaman, mga ubo, sipon, pananakit ng katawan. Sa panahon na ito ay marami po ring nagkakasakit because of the weather. Kaya isama po natin yan sa ating prayers. Lahat po ng mga kakilala natin na wala dito sa list, banggitin din po natin ang kanilang mga pangalan. Okay, so sige po mga kapatid, let's all unmute and let's all join together. This is a prayer blast. Let our voices be heard. Magkaisa po tayo sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin para sa mga may sakit. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, praise Declaring God. you are We lift Jehovah. up our brothers You and are our sisters. great physician. Hallelujah. You are Sige, our great healer. touching and And touch you each and said, every oh one of God, them. in your word, Lord, by your I'm wounds praying we for are Pastor healed. Nicole, And so Lord, yan po yung Pastor dinideclare Paul, namin, Lord, sa and bawat may those sakit, others that are Panginoon, congregating na nasa aming prayer list, give them the malaman sa aming healing prayer that they list, need, O or Lord. even among Touch us, them, Panginoon, na be with nandirito them sa today. room, oh God. We pray for Lord, the alam mo, provisions that Panginoon, they kung ano yung mga kailangan namin need, O in terms Lord. of Some healing, of their whether it be medication, physical, hospitalization, O emotional, Lord. psychological, Whatever spiritual, expenses there. lahat-lahat po ng areas ng aming Pray that buhay, you O will bless God. each and every one of them. Hipuin mo, Touch Lord, those ang bawat people isa with and let your with healing, high blood, supernatural healing flow upon each cancer, one. O Lord, We with lift up to you, O God, arthritis, si back Ninang pain, Olive, lahat po Lord, ng kanyang mga needs, Panginoon. We know you lump, are able to lumps, O supply them. Lord. Ganon din We po rebuke all ang these Pastor sicknesses, Nicao, Lord, that ang they may Pastor be able Paul, at lahat-lahat po ng that iba. they may And get Lord, out thank of their you bodies, for O Lord. those whom We you speak already healed. and we rebuke Thank you, this O God, sickness, sa success that ng mga operation ng you aking give them, pong O anak Lord, si that they RC. will be Thank okay. you for the power of Ask this in prayer. the name of Thank you, Jesus Lord, Christ, for the using blessed your Savior. prayer Amen. intercessors, your prayer warriors, Panginoon, Lord, to declare, oh God, that you are indeed a God who can do anything possible, Panginoon, according to your perfect way and will and plan and perfect time, Panginoon, Lord. And so we can say thank you in advance. We give you all the praise in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, praise God. Thank you po mga kapatid for taking part in this prayer blast. Before we close in prayer, meron po ba tayong mga birthday celebrants or wedding anniversary para maisama po kayo sa prayer, sa Thanksgiving prayer? Parang wala po yata. Okay. But before we close po, one more time, mag-prayer bless po tayo. Let's pray for Pastor Edric. I-bless po natin siya and let us honor him for obeying the Holy Spirit to be God's messenger to us today. So, let us all unmute mga kapatid. If you are able to open your cameras as well at andyan po, i-bless po natin si Pastor Edric sa kanya pong paglilid sa atin sa umagang ito. Tayo pong lahat mga kapatid. Hallelujah.
Father God, Hallelujah. we thank you for the life of Now Pastor we Ed. lift up our Thank you for brother, using Pastor him, Edwin, Panginoon Lord. Lord, to Touch deliver him, to us Lord. your Give him message. strength. Give him all And the thank you for his good health obedient that he heart, got. for his Bless willing his heart. With the family. anointing of your Bless Holy the Spirit. Lagi marriage po of Pastor siyang Pastor Ed, Edwin. continue to empower Be with his him life, to Father. always. We know he Continue, is any Lord God, to use work him, oh na God, as your mouthpiece, oh Lord. minister, is your pinagkakatiwala niyo po worker, To sa O share Lord. your word, pagiging po, especially, Bless Lord him God, and nagpapalid protect dito him sa wherever his daybreak, he Lord may go. online God. Lord, Especially continue to his bless ministry. driving, him. Lord. Continue, Bless brother Panginoon, Praying, to Pastor Father God, empower Edwin, that O Lord. him. Bless him Continue, in O the the, God, name to of protect Jesus the him. Christ. Also, Then we say, declare revelation supernatural for Amen. him. provisions, Panginoon Lord, sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, sa kanyang pamilya, sila ni Sister Beth at sa kanila pong mga anak. Lord, alam namin, Panginoon Lord, na alam mo ang lahat ng kailang mga pangailangan, and therefore, O God, you are willing or able to provide for that. Lord, continue to strengthen, Panginoon, and ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa inyo, O God, that more people will come to know you through them, O God, and that you will receive all the glory. In Jesus' name, amen. 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 Salamat po. I receive and I claim all your prayers and declaration po. Thank you po. Sige po, manalangin po tayo. Let us pray. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to praise you, thank you, to honor you, for you are so good. You are faithful God, you are awesome God. You're a great God and faithful God sa buhay po ng bawat sa amin, sa aming family life and ministry. And muli, Panginoon, we thank you for your gentle reminder. Paalala mo na kami po ay yung templo ng iyong Espiritu. It is a blessing, a privilege sa amin po ito na kami po ay sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, kasalanan, ay pinili mo na kami ay maging inyong templo para maging kasangkapanan po ninyo for your glory, for your honor. Ito Yes, po Lord. ang tunay na magmamay-ari po ng aming buhay. Kaya po linisin mo ang aming puso, baguhin po ang aming isip, at punuin mo kami ng iyong kapangyarihan upang mamuhay po na may kabanalan araw-araw. At Yes. tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pag-ibig, presensya at katotohanan sa aming pang-araw na buhay, sa aming mga pamilya, aming kaibigan, sa aming mga office mate, o in everyday, Lord, on walk of life na makita sa amin ang larawan ni Kristo, Panginoon, upang iba po ay mawin namin for your glory and for your honor. Salamat, Panginoon. Gawin mo kaming patuloy po na tapat at takapangalaga po ng katawang pinaglagyan mo ng iyong banal na Espiritu. At Yes. salamat din po, Diyos, sa aking mga kapatid, our brothers and sisters here, ang Daybreak Global and Daybreak International. I pray for all of us, O Lord, na patuloy po ninyo kami ginagamit, that this ministry, prayer intercessors, prayer warriors, ay hindi po sayang ito, Panginoon, because alam niyo, O Diyos, lahat ng aming mga panalangin is not a waste of time, sapagkat Yes. alam namin, Lord, you are working while we are praying, Lord. So, always Amen. working God, Panginoon, sa aming mga panalangin. At makikita namin, O Diyos, ang mga bunga ng aming mga Yes, Lord. panahon at oras na nilalagay. At alam Yes. namin, O Diyos, just like your word in Ecclesiastes 2:11, you make all things beautiful in your time. Ang sa amin ay patuloy po na mag-wait patiently, no? Karoon kami ng super excitement and stayed expectant that you are a working God, you are a miracle God sa aming mga buhay, sa aming family, ministry. Lord, Amen. I also pray each of us, Lord, na narito, even po sa aming mga kapatid, sa lahat ng kasama namin ng global and international daybreak, Lord. I lift them up to the very throne of your grace. They have their Amen. personal prayer before you. Lord, I pray God, na maranasan nila, makita nila
ang iyong kamay na kumikilos sa Yes. sorpresahin mo sila, Panginoon, Yes. sa mga buhay po nila, lalo po higit, Panginoon, sa kanilang mga dreams, kanilang mga panalangin, aspiration of this life. Sapagkat alam namin, Panginoon, hindi pa po tapos. You are not yet finished, Yes. Lord, sa aming buhay, because the best is yet to come, Lord. That is my prayer. Amen. Amen. Best is yet to come for our family, life, and Yes. ministry. Salamat, Yes. Panginoon. Thank you, O God, sa lahat ng iyong ginagawa Yes. po at gagawin pa po sa Jesus. buhay ng bawat isa po na inyong mga lingkod dito po sa Daybreak, Lord. Bless our Yes, family, Lord. O God, here and abroad. Bless our ministry. Bless Yes. our children, Lord. Bless, O God, lahat po ng pinagkatiwala niyo po sa bawat sa po sa amin. This is my prayer. This is my declaration. The mighty name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Sige po, tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Diyos. Kapatid, mga minamahal, naway ipaalala po ng Diyos sa atin araw-araw na ikaw ako ay kanyang templo, pinili, banal at pinalakas at pinagpala. At naway ang pag-ibig po ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pakikisama po ng Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanpaman. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. 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 Maraming Amen. salamat. Thank you, Salamat. Thank you, everyone. Pastor Shalom.